Nagluto nga pala ako ng butchi mga mare. Munggo butchi nga pala itong flavor na aking ginawa. Hindi ito binangkal mga mare ha, mukhang binangkal lang. Di ba nga sa last video ko about sa butchi ay ang ginawa ko ay cheese flavor. Ito nga pala ay munggo flavor ang ginawa ko ngayon. Halos hindi naman nagkakalayo ang proseso sa paggawa ng mga mare. Pinagkaiba lang nila ay yung feeling. Dito nga pala sa paggawa ng butchi mga mare ay magtutunaw muna tayo ng asukal sa tubig. Bali 4 cup na tubig nga pala ang aking gamit dito at 1/4 na asukal mga mare. Para sa 1 kilong glutinous rice flour. Dito nga mga mare ay hinalo-halo ko na ng aking kamay. Kung wala kayong gloves mga mare, make sure nyo na maghugas kayo ng inyong mga kamay. Bali 3 cups nga lang pala yung nilagay ko kanina sa pagtunaw ng asukal mga mare. At yung 1 cup na natitira ay ito nga, dito ko na nailalagay sa huli. Ang kahibaan lang nito sa pagluluto ng karyoka mga mare ay naglalagay na tayo ng sugar sa glutinous rice flour agad. Ganong proseso kasi mga mare, pag naihalo nyo na yung sugar sa tubig mga mare, ay yun yung magpapanatili para sa pagkabilog ng ating butchi. Dahil first time ko nga gumawa ng butchi mga mare na pantinda, eto nga gumamit muna ako ng 1/4 cup na takalan. Sa piling naman ko mga mare, gumamit lang ako ng 2 tablespoon scoop. Diyan nga mga mare, napagtanto ko na medyo malaki pala yung magagawa kong butchi kung 1/4 cup ang gamit ko mga mare. Tapos may piling pa tayo na 2 tablespoon scoop. Kaya ang ginawa ko lang mga mare, mga 10 pieces lang na puno na 1/4 cup. At the rest naman mga mare, gumawa lang ako ng hindi puno yung 1/4 cup na takalan. At sa piling naman mga mare ay hindi rin puno na 2 tablespoon scoop ang nilagay ko. Para nga may mabenta rin tayong mas mura mga mare. Diyan nga ipag nabibigyan natin yung butchi mga mare, papagulo lang natin yan sa sesame seed. At kapag napagulong na mga mare ay papagulungan natin ulit yan sa ating mga palad para kumapit yung sesame seed. Diyan nga mga mare, ulit-ulitin nyo lang yung proseso hanggang sa mabilog nyo na lahat ng glutinous rice flour. Piling na munggo nga pala mga mare, niluto ko pala yung mga mare. Bumili lang ako sa palengke ng 80 pesos na red munggo. Para hindi na mas matagal lutuin ng munggo mga mare, ibabad nyo muna ito ng 5 to 8 hours o magdamag kung kinabukasan nyo pa lulutuin. At sa pagluluto ng red munggo mga mare, naglalagay na rin ako ng sugar pag malapit na maluto yung munggo. Ito na nga pala yung nagawa ko mga mare, 10 pirasong medyo malaki at 36 pieces na katamtaman lang ang laki. Ngayon mga mare ay piprito na natin yung ating binilog-bilog na butchi. Magpapainitan tayo ng mantika sa kawali at pag mainit na ang mantika, pwede na nating iluto ang butchi. Inuna ko na nga pala rito prito yung malalaki. At kapag nag-golden brown na yun nasa ilalim mga mare, pwede na natin itong baliktarin. At sa oras na to mga mare ay luto ng ating butchi. Ayan mga mare, o kitang-kita nyo ba? Kapag ganyan na mga mare ay pwede na nating ahunin lahat ng butchi. Dito naman mga mare ay naisunod ko na rin yung mga ginawa kong butchi na katamtaman lang ang laki. Eto na nga yung first batch na niluto kanina mga mare. Ang lalaki, 'di ba? Masarap ito i-partner sa kape mga mare o kahit anong inumin. Dito nga mga mare, binalikan ko lang yung pangalawang batch ko na prinito na katamtaman ng ang laki mga mare. Dahil nga golden brown ang ilalim ay binaliktad ko na yan isa-isa. Ulitin nyo lang yung proseso ng pagprito nyo mga mare hanggang sa maprito na lahat ng butchi na ginawa nyo mga mare. At ito na nga mga mare, lahat ng naluto kong butchi. Ready to lako na ang ating butchi munggo. Pwede rin kayong gumawa ng pansarili nyo mga mare kung gusto nyo matry. O siyang ganito na aking video mga mare. Salamat sa panonood. For more. Bye!